Hello everyone, ito nga pala yung ganap ko nung Sunday. At sa ngayon nga, Sunday yung pinakaayaw ko na araw. Hulaan niyo kung bakit. Pero tara, samahan niyo pa din ako. Matagal na nga talaga to sa cellphone ko pero ngayon ko pa lang siya ma-edit. Sunday nga dyan at ayan 4 AM ako gumising. Syempre inuna ko muna ang pinaka-importante bago ang lahat. At ayan, pasado nga ng alas 7 ay nagpahatid na ako sa school. May report kasi kami sa ROTC every Sunday. Sa totoo nga lang ay 6:30 AM yung report namin. Pero mag-aalas 8 na ako palagi nakakarating. At ito nga, mabuti na nga lang ay pinapasok pa din ako kahit late na kasi nung mga nakaraan hindi sila nagpapapasok kapag late. Di ko nga dyan mahanap yung mga kaplaton ko kaya pumunta muna ako sa gilid. At ito nga bandang 9 AM ay andito naman na kami lahat sa multay kasi hindi naman na sila nagpapamarch kapag mainit. At ito nga ay bandang lunchtime nga ay umuwi ako. Holding nga talaga dapat kami ngayon kaso nga lang ay mas may importante akong a-attendan mamaya. Pagka uwi ko nga ay kumain lang at saka naman nagpahinga. Dito naman pala bandang alas 2 ay pupunta naman kami ngayon sa Naga. May practice kasi kami mga choir. Kasabay ko nga pala dyan papuntang Naga si Ate Rika at saka naman yan si Dave. Nag-commute na nga lang kami papuntang Naga kasi wala naman kaming choice. Maya-maya pa nga ay umalis na yung jeep at tingnan nyo naman ang ganda ng panahon. Hindi ko na nga talaga na-videohan lahat-lahat. At ito naman pala yung tapos na bandang alas 4. On the way lang pala kami dyan sa 101. Magpapasama daw kasi siya bumili ng sapatos. Nag-tricycle naman kami mula Panganiban hanggang dito pero sa market kami binaba. Kaya talagang may nilakad pa din kami. Maya-maya pa nga din na yan, dito na din kami sa loob. Yung mga sapatos section nga nasa taas pero dito muna kami tumingin sa baba. May mga nakita din pala kami dito mga cute na para sa mga bata. Tumingin na din pala kami dyan ng pangregalo para sa pinsan ko. Wala kasi kaming regalo nung nag-first birthday siya. At ayan, sabi ko nga headband na lang. Sabi ko nga yellow na lang din yung piliin namin kasi yan yung favorite color ng mama niya. Nung bata pa nga talaga ako mahilig din ako sa headband. Bukod nga dyan, nakita din namin tong very cute na sunglass pang bata. Kaya kinuha na din namin. Yun lang naman pala yung binili namin dyan sa baba pagtapos ay nag-ikot-ikot lang kami. Nang na-realize ko nga na nagsasayang lang kami ng oras, umakyat na kami. At ayan, naghanap nga yan kaagad siya ng sapatos. Hindi naman daw pang basketball shoes yung bibilhin niya kasi mayroon naman yung mga sapatos. Mura na nga daw dito kasi mga nasa 900 plus lang. Pero wala naman siyang nagustuhan. Kaya ayun, ang ending hindi naman siya bumili dito. Binayaran na nga lang namin yung binili namin dito. After nga niyan, kukunin lang namin yung pinaiwan namin kanina kaso ang tagal. At dahil nga wala naman kaming nabili dito sa 101, pumunta na lang kami dun sa shop ng mga sapatos na nakita niya sa Facebook. So may malapit lang yun guys sa Master Square. Nakita ko nga dati sa Facebook nung nagbagyo na binahato. Kaya nag-sale talaga sila at nag-buy one take one. Kaya ayan, makikita nyo naman ko konti na lang. Ewan ko ba kung bakit ang hilig niyan sa sapatos. Eh ako nga kapag nasa 350 pesos na namamahalan na ako tapos sa online pa yun. Dumaan din pala kami dito sa shop ng mga gadgets kasi bumili siya ng charger. Ito pala yung shop na featured ni Putsaka, yung vlogger. Tapos after nga ng lahat-lahat bago kami umuwi ay kumain muna kami dito sa Mang Inasal. Ayoko nga sana kasi diet ako. Kaso siya kasi pasipulo. Pero syempre joke lang yun kasi gutom na din ako. Siguro sa tansya ko pasado alas 6 na ng mga oras na to. Anyways, nung Friday ko pa dapat pala to i-upload kaso nga lang tinatamad talaga ako mag-edit. At maya-maya pa nga guys ayun dito na din yung order namin. In fairness, mabilis nila na i-serve yung ngayon. Minsan or madalas kasi ay umaabot pa ng 30 minutes. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ako masyadong nasasarapan pag itong part na hindi to. Na daw kasi available yung leg part, sabi ni Dave. Hindi daw nasasarapan tapos nakatatlong rice. Dati nga talaga ay naka 6 cups ng only rice ako at never ko na yun uulitin. Grabe, masuka-suka na ako nun kasi hindi ko na kayang kainin. Ewan ko din ba kung bakit ko yun ginawa. At ang ending nga ayun, hindi ko naman talaga siya naubos. Hindi na ina-accept ng tiyan ko. After naman pala namin kumain ay lumabas na din kami kasi uuwi na. At in fairness nga dito sa Naga, ang bilis nila makarecover after ng bagyo. Tingnan nyo naman nga dito sa plaza, ang ganda na. Ang dami na nga ulit nagtitinda tapos ang dami na din ng mga tao. Hindi na mukhang malungkot dito sa Naga, hindi kagaya nung mga nakaraang buwan. Nung last ko kasing punta ay napakakapal ng putik tapos ang daming alikabok. Kukonti din yung mga tao nun kaya parang malungkot. Pero ngayon nga ay masaya na ulit maggala dito sa Naga, lalo na kapag gabi. Mabuti na nga lang ay nakita namin to kasi ang tagal ko na talaga nagki-crave dyan. Sa totoo lang ay una ko nga to natikman dun sa Pasig nung bata pa ako. Kasama ko nga nun yung pinsan ko tapos ang pagkakaalala ko 3 pesos pa lang yan noon. Parang tag 3 pesos at 5 pesos ganun. Maganda nga din to i-try sa bahay na kayo mismo ang gagawa. Masisigurado nyo na malinis at mas madami pa ang makakakain. Nilagyan nga lang yan dyan ni kuya ng cheese powder tapos condensed milk tapos yung kutsara sinawsaw niya sa margarine para dagdag lasa siguro. May nakita din pala kami ditong balot pero yung color yellow lang naman yung kinakain ko dyan kaya sayang. At madami ding iba't ibang mga nagtitinda dito na mga mura lang yung iba. After namin bumili ay naglakad na kami papuntang sakayan ng jeep. Yan. Maganda na dito sa Naga. Parang hindi binagyo. Madami ng tao sa plaza at masaya na. Diba? Yes, yes, yes. Kaso wala kaming jeep na makikita. Hindi na nasusuko.
Yun lang, kung nakaabot ka dito sa last part, thank you so much for watching. See you on my next mini vlog.